Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong latest update po ngayon, ano po, itong patungkol nga sa sasubmit po ng courtesy resignation ng ating pong DepEd Secretary Sani Angara. Yan. So yan po yung breaking news, ano po. Ngayon lamang po yan mga kamaestro, ngayong hapon ng Webes, May 22. Ayan, ito po ay alinsunod po no sa request ng ating Pangulong Marcos na magkaroon po ng courtesy resignation ng kanyang members of cabinet, ano po mga kamaestro. So, ayan, so isa na nga po ang ating DepEd Secretary sa nag-file po ng kanyang courtesy resignation. So, ang tanong dyan, kung ito ba ay tuluyan na talagang tuluyan na bang mapapalitan muli ang ating DepEd Secretary or siya ulit ang i-appoint po ng ating Pangulong Marcos bilang DepEd Secretary. Ayan, so ito po ito yung kanyang naging official na pahayag tungkol po nga sa pag-file niya ng kanyang courtesy resignation as DepEd Secretary. Nakalagay diyan, "Today I submitted my courtesy resignation as Secretary of the Department of Education effective immediately. This decision aligns with the President's directive for cabinet-wide courtesy resignations. Suportado namin ang prosesong ito, binibigyang halaga at tiwala namin ang pasya ng Pangulo na paigtingin ang pamumuno at pamunuan niya. Sa 10 buwan ko bilang kalihim, nakiisa tayo sa adhikain ng Pangulo na iangat ang antas ng edukasyon, alagaan ang ating mga guro at tiyakin ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. It has been the greatest honor of my public life to serve the Filipino people as Education Secretary. I am committed to a smooth and seamless transition for my successor. The vital work of the department must continue with no roadblocks. I extend my sincere gratitude to the President for the opportunity to serve in his cabinet. Education Secretary Sani Angara." So yan po, yan po yung naging official statement po ng ating DepEd Secretary. Medyo nakakalungkot lang mga kamaestro kasi 'di ba, unang-una tayo po ngayon ay malapit na po ang pagbubukas ng pasukan, ang ating opening of classes for school year 2025-2026. So kung ito man ay tuluyang magkakatotoo at hindi na siya muling i-appoint ng ating Pangulong Marcos at magkakaroon naman tayo ng panibagong DepEd Secretary, so panibagong adjustment na naman. And kung maalala po ninyo, 'di ba, nagsisimula pa lang ngayon yung mga programang in-endorse ng ating DepEd Secretary. Marami siya mga programang sinimulan especially ngayong summer mga kamaestro. So maraming mga bagong program na ngayon pa lang actually magsisimula, pero kung mapapalitan na naman ng ating DepEd Secretary, so syempre nakadepende na naman 'yan sa magiging bagong DepEd Secretary kung itutuloy niya ba yung mga programang nasimula ni Secretary Angara o magkakaroon naman siya ng panibagong mga program. So, di ba magulo? Magkakagulo na naman tayo sa ating departamento kung gano'n ang mangyayari. Katulad ng Matatag, di ba? So, yung Matatag last year ay nag-umpisa yung trainings for kinder grade 1 and grade 7, di ba? Then suddenly napalitan ng ating DepEd Secretary, nawala si BP Sara. So, medyo naiba na naman yung tawag sa ating Matatag curriculum, mga kamaestro. So, yun po yung isa sa mga iniisip natin kung ito man ay talagang tuluyan ang mapapalitan si DepEd Secretary Sani Angara as our DepEd Secretary. So, panibagong adjustment na naman yan. And hopefully ay maging maayos naman, maging kung totoo man tong mapapalitan siya, ay maging maayos ang maging transition, especially ngayon nga na magsisimula po ang ating pasukan for school year 2025-2026. Pero ito po ay hindi pa naman talaga actually final kung talagang papalitan siya as DepEd Secretary. Kumbaga sumunod lang si Secretary Angara sa direktiba ng ating Pangulo na magkaroon ng courtesy resignation. So syempre ang huling decision po niyan mga kamaestro ay nakadepende pa rin kay Pangulong Marcos. Pwede kasing i-reappoint niya ulit yan. Halimbawa, maganda naman ang naging performance ng kanyang mga naging cabinet secretary. Ito po yung mga nakikita lang naman natin na possibility ng mga kamaestro. Pwede naman gano'n na mangyari. Halimbawa, maganda yung performance ng kanyang, si Secretary Sani Angara. Nakita niya na maganda naman ang performance, pwede niya naman i-reappoint yan mga kamaestro, kasi nasa kanya naman ang sabi nga natin kanina, siya naman ang mag-a-appoint niyan mga kamaestro. Kumbaga prerogative niya, prerogative ng ating Pangulo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya pa rin ang may kapangyarihang pumili ng mga magiging bagong secretary, hindi lang sa DepEd kundi sa lahat ng mga
sa lahat ng departamento na nag-courtesy resignation ang kanilang mga secretary. So, tiwala lang po tayo, no? If ever man, di ba, medyo may mga ganda mga programa naman si Secretary Sani Angara, no? Hopefully, for the sake of the coming school year, no, para hindi tayo masyado mag-adjust, let us pray, no, na mas maganda siya pa rin ang ma-reappoint ni Pangulong Marcos if ever man, mga ka-maestro. Right, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon, mga ka-maestro. So abang-abang na kayo sa channel natin, mga bagong development, patungkol nga dito sa resignation po ni Secretary Angara. Alright, kaya kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa DepEd and syempre sa mga benefits sa mga teachers and government employees. Syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!